Kabataan, ang pag-asa ng lipunan. Lasting solutions to many social problems will be found only as we each learn to say, I am society. Mal Fletcher. Ang mapuot na salita ay naging isang mahalagang issue sa lipunan ngayon. Marahil ay hindi na bago para sa lahat ang mga salitang suliraning panlipunan o isyong panlipunan na nararanasan at kinasasangkutan ng maraming individual at grupo ng mga Pilipino sa bagong lipunan ng ating kasalukuyang henerasyon. Kabilang dito ang lumalalang usapin hinggil sa problemang pangkaisipan, karahasan o pagiging violente, diskriminasyon, pagiging makasarili, pagkainggit sa kapwa at pagkakaroon ng utak talangka na siyang nagpapatindi ng mga problemang umiiral sa ating lipunan, direktang nakaaapekto sa buhay ng mga mamamayang Pilipino. Patunay ang koridong Ibong Adarna na hindi lamang sa kasalukuyang panahon umiiral ang mga nabanggit na suliranin, sapagkat noon pa man ay litaw na mula sa iba't ibang anyot aspekto ng lipunan ang mga suliraning patuloy na pumipigil sa pag-unlad at pagbabago ng lipunang minsan lang tinawag na tahanan ng maraming mamamayang Pilipino. Masasabing ang kabuuan ng kwento'y hindi lamang nilikha upang ipakita ang kultura, paniniwala, gawit, katangian ng mga Pilipino na masasalamin sa akda. Sa halip, layunin nitong ipaunawa at buksan ang kamalayan ng mga kabataan ng kasalukuyang henerasyon sa mga usaping may kinalaman sa mga suliraning panlipunan. Ilan sa mga bahagi ng kwento na kakikitaan ng mga suliraning panlipunan ay may kinalaman sa usaping pampamilya, gaya na lamang ng inggit sa kapatid, karahasan o pagiging violente dahil sa inggit, pagiging makasarili o pagkakaroon ng utak talangka. Kabilang din dito ang usaping sosyal o interaksyong sosyal na masasalamin sa pagitan ng mga magkakapatid at mga ermitanyo na siyang kakikitaan naman ng tinatawag na diskriminasyon o panliliit sa kapwa. Idagdag pa natin dito ang pinakatalamak na suliraning panlipunan na kinahaharap ng maraming kabataan sa kasalukuyang panahon. Ang problemang pangkaisipan na nagpapaalala at nagpapahirap sa kondisyon ng ating lipunan. Kung kaya, bilang isang Lasallianong mag-aral, ang pagkikiisa sa mga proyektong may kinalaman sa mga nabanggit na suliraning panlipunay, isa sa nakikita kong solusyon upang makatulong na malutas ang mga problemang ito. Bukod dito, maaari rin tayong maglunsad ng mga proyektong tutugon sa pangangailangan sa pagbibigay ng kalutasan sa mga nasabing suliranin. Sa madaling sabi, ang aking kasanayan sa pagiging leader at kakayahan sa paglilingkod ay maaari kong magamit upang makapagbigay ng solusyon sa ikabubuti ng lahat. Bukod sa mga suliraning panlipunan, masasalamin din sa akda ang pagpapamalas ng pagpapahalagang Pilipino na maiuugnay natin sa kasalukuyang panahon. Ilan sa mga ito ang pagiging mapagpakumbaba, pagpapahalaga sa pamilya o sa magulang, pagpapakita ng paggalang sa kapwa, pagiging matulungin at pagiging makadiyos. Walang duda na ang mga nabanggit na pagpapahalagang Pilipino mula sa aspekto ng mabuting pag-uugali ay may uugnay sa kasalukuyang panahon, sapagkat marami pa rin sa mga mamamayang Pilipino
ang pinipiling pairalin ang pag-uugaling tulad kay Don Juan, kung saan ito ang nagiging daan upang magkaroon ng pagkakaisa at pagkakaunawaan ng bawat individual sa ating lipunan. Ako, bilang isang Lasallianong mag-aral, ay hinihikayat ang kapwa ko kabataan na tularan at taglayin ang mabuting pag-uugali ni Don Juan, gaya ng pagiging matulungin, maginoo, mapagmahal na kapatid, mapagpakumbaba, pagiging makadiyos, at pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Ako, ikaw, tayong mga kabataan ay hindi lamang basta kabataan ng lipunang ito, sapagkat ang bawat isa sa atin ang may pananagutan sa isa't isa. Hinubog tayo ng ating mga magulang upang maging mabuting individual, pinatatag ng maraming karanasan at pinaunlad ng mga kaalaman na siyang magiging pundasyon upang tayo'y maging halimbawa ng mga kabataan sa susunod na henerasyon. Sa madaling sabi, hindi sapat na basahin lamang ang koridong Ibong Adarna. Sa halip, mahalagang unawain at isabuhay ang lahat ng mga aral na nais iparating ng akda. Dahil hindi lamang naman ito akda sa mga silid-aklatan. Ito'y isinulat upang gisingin ang kamalayan at damdamin ng mga kabataang unti-unting nakalilimot sa tunay na halaga ng pagkakakilanlang Pilipino. Tayo, bilang kabataan na pag-asa ng ating bayan, ay hindi pa huli ang lahat upang kumilos at magsulong ng pagbabago sa ating lipunan. Lahat tayo'y may pananagutan sa ating sariling bansa mula sa mga suliraning panlipunang pumipigil sa ating pagyabong at pag-unlad. Maraming salamat po!